malaking bahagi ng buhay nating mga Pilipino ang relihiyon at pananampalataya. Kaya naman marami ritong mga dayuhang missionaries na gagawin ang lahat, mapalaganap lang ang salita ng Diyos. May namumundok, nagpapasan ng krus, at meron pang nakikilaro ng trumpo. Kamakailan lang, itinampok sa aming programa ang magkaibigang Amerikanong misyonero na sina Jason at Tori, na ang kanilang trip mag-drive ng taxi. Go ahead! Go ahead! Pumasada ng jeep. LRT, sakay na! At kahit magbenta pa ng taho. Sa ganitong paraan daw kasi, personal nilang nararanasan ang kulturang Pinoy at mas nalalaman nila kung paanong mas madaling mahuli ang loob ng mga Pilipino. Dahil sina Jason at Tori, parehong misyonero o yung mga nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sa paglilibot namin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, nadiskubre naming marami pa palang mga dayuhan dito sa Pilipinas na katulad nila. Oh, hello. Ito ay galing sa Amerika. Gaya ko. Naabutan naming pinagkakaguluhan ang mga tumpok ng mga estudyante sa Banawe Central School sa Ifugao ang isang top o trumpo exhibition. Naryang paikutin sa kamay kahit pa yung mga gahiganting trumpo. Pasayawin ang ilang trumpo sa ere. Ihagis at saluhing muli. At gawin pang sipa ang trumpo master, si Brother Joe. Iba talagang Pinoy. Magaling po. It's good. And he's talented. Si Brother Joe ay isang American Protestant na nagbibigay ng spiritual talk gamit ang trumpo. Ang tawag niya rito, gospel top spinning. Tayo ay nasa palad ng Diyos at magagawa natin ang kalooban ng Diyos. Oh? Ang motto raw niya sa buhay, take it from the top. Mula dekada 80, nakagawa na raw siya ng 4,000 top o trumpo shows sa iba't ibang panig ng daigdig. I have tops from all over the world. This one comes from America. I also have tops from Australia, Italy, Turkey, Honduras. Kaya't ang kanya raw trumpo, umabot na ng mahigit 200 piraso. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinaka-extraordinaryo ang laki. People always say if you see as well as hear, it doubles the understanding. While they are hearing and seeing, the understanding is increased. Dahil sa lakas ng magnet, ito'y tumaas nung dapat bumaba. Kung kilala mo ang Panginoon, meron ka rin ng lakas na spiritual sa puso mo. Sa isla ng Panay, kahit hindi pa mahal na araw, isang 46 anyos na Amerikano ang nagpapasa ng krus na tumitimbang ng mahigit 21 kilo. Yeah, we're excited about following Jesus. Si Brother Mitch. It gets weighty, you know, like tired. So I just rotate it all through the day. My body is fine. Just the feet I have to be careful with. Bagamat siya'y born-again Christian, ito ang nakitang paraan ni Brother Mitch para makuha ang atensyon ng mga Pilipino. People see the cross coming down the highway, especially an Americano carrying a cross. They go, whoa, what is that? Ano yan? Where's he going? Ano, bakit ganyan? You know? Saan ka papunta? Una niyang nadaanan ang kumpol ng mga kabataang ito. Wow! Maraming bata! When you have Jesus, At kapag meron kang Jesus, you don't need anything else. hindi mo na kailangan ng iba pa. Amen?
It's always exciting talking to kids, yeah? Children are teachable, they're humble, they're open, they're not heavy with lies and worldliness. Congratulations, huh? Okay, God bless you, huh? We gotta go, okay? Follow Jesus, everybody, all right? Bago naging evangelist si Brother Mitch, dati raw siyang sundalo at airplane technician ng US Marines sa Subic. Matapos ang 4 na taon sa serbisyo, sumali siya sa YWAM o Youth with a Mission, isang religious organization sa Antipolo. Nakalibot na raw si Brother Mitch sa 19 na bansa sa buong mundo. Pasan-pasan ang kanyang cruise. Taong 2005 daw nung simulan niyang libutin ang iba't ibang panig ng Pilipinas. Mula Cebu, Leyte, Samar hanggang Maynila. This cross has almost 3,000 kilometers on it already. Woo, yeah. In 5 more days, I'm gonna add a Mindoro and a Panay Island. Amen! Samantala, matapos nilang maglakad ng halos 10 kilometro, isang aksidente ang nadaanan ni na Brother Mitch. Did anybody die today? Meron po bang namatay ngayon? Amazing. Death can come instantly when you're not ready, talaga. Makalipas ang mahigit 10 oras na paglalakad, nakumpleto na niya ang kanyang ruta sa araw na yon. Americano, Filipino, Americano. This one here just opened up today. It's not so bad. All part of the ministry, yeah. Ang impluwensya ng mga Koreano, hindi lang sa mga Korean novela o sa Korean pop natin makikita ngayon. Nakarating na rin ang Pilipinas ang mga Koreanong misyonero. Nito lamang nakaraang buwan, isang libreng mass wedding ng mga katutubong Ita ang naganap sa Tarlac. Ang nag-sponsor nito, ang God Seeders International, grupo ng mga misyonaryong Koreano. Taong 2004, nung simulan daw ng God Seeders International ang kanilang misyon, natulungan ang mga kababayan nating Ita. 하나님은 반드시 여러분의 기도에 크게 응답해 주실 줄로 믿습니다. Ang kanilang mensahe, isinasalin sa lokal na dialekto ng mga Ita. Manalangin kita ang mga Diyos, ipagkalob ng Diyos sa kaganawan pangangailangan mo yun. Una hanggang 2 taon, nahihirapan talaga ako kasi hindi ko alam kung ano yung gusto talaga nilang ipaabot sa mga tao. Pero itong huli, na kukuha ko na ng konti ko yung kung ano yung gusto nilang imensahe. Matapos ang fellowship, namamahagi rin sila ng pagkain, mga lumang damit at mga gamot. Kahit sa mga konting biyaya na dinadala nila, malaking kagalakan sa mga bata at sa mga 필리핀에서 많은 도움을 주는 것이 당연하다고 저희들은 생각하고 있습니다. And then we are happy to help the Philippines. Sarado Katoliko man ang higit na nakararaming mga Pilipino, may kalayaan naman ang bawat isa sa atin na mamili ng kanyang relihiyon. Magkakaiba man ang mga paniniwala ng iba't ibang mga simbahang ito, pare-pareho naman ang kanilang misyon. Palaganatin ang kabutihan sa sanlibutan. Susunod, kuryente, hindi lang nagbibigay ng liwanag, nakagagamot din daw